Magandang gabi sa atin lahat, mga kapatid. May isang bukirin na matagal ng tigang at tuyot na lupa. Bawat dumadaan, nagsasabing wala nang pakinabang ang lupaing ito. Ngunit may isang magsasaka na sinimulan itong bungkalin, diniligan at tinamnan. Ilang buwan lang ang lumipas, naging luntian ang bukirin sa mga halaman at namumunga. Ganyan ang Diyos sa buhay ng tao. Inaakalang wala nang pagbabago ang kanilang buhay. Subalit, ang Diyos lamang ang makakagawa nito. Gaya nga ng panalangin ni Hannah sa 1 Samuel chapter 2 verse 7 to 8. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ay nagpaparangal. Kanyang ibinabango ng dukha mula sa alabok. Itinataas niya ang nangangailangan mula sa bunto ng abo upang sila'y paupuing kasama ng mga pinuno at magmamana ng trono ng karangalan, sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon at sa mga iyon ay ipinatong niya ang sanlibutan. Yan po ang panalangin ni Hannah, na tanging ang Diyos lamang ang siyang makapagbabago ng lahat ng sitwasyon. Siya lamang makakagawa ng pagbabago, kaya mayroon tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Ngayong gabi, buksan natin ang ating Biblia sa 1 Samuel chapter 2 verse 7. Isang talata lamang. At pinamagatan natin itong ang Diyos na nagpapababa at nagpaparangal. Ganito ang sabi. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ay nagpaparangal. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na siyang ilaw ng aming mga paa sa aming paglakad sa mundong ito at liwanag ng aming landas upang huwag kaming madupilas, maligaw, kundi ang mga salita niyo palagi ang siyang nagbibigay liwanag sa aming pong landasin. Samahan niyo kami at liwanagan niyo kami ng iyong salita sa aming pong pag-aaral ng inyong pong banal na salita. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ang mga salitang ito ay bahagi ng panalangin ni Hannah. Matapos niyang ipagkaloob sa Diyos ang anak niyang si Samuel. Alam natin ang pinagdaanan ni Hannah bago siya nagkaroon ng anak. Sa gitna ng kanyang personal na pagdurusa dahil sa pagiging baog, naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos na nagbaliktad sa sitwasyon ng kanyang buhay. Ang kanyang panalangin ay naging patutuo ng soberanya ng Diyos sa buhay ng tao, sa buhay natin, at sa lahat ng mga pangyayari sa mundo. Kaya dito sa ating pag-aaral, sa gitna ng kawalan ng kontrol ng tao, ang Diyos ay nananatiling may ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya dapat natin siyang kilalanin sa apat na katotohanan sa sitwasyon ng buhay. Una, kilalanin natin ang Diyos na may kapangyarihang magpalit ng kalagayan. Siya lamang ang may kapangyarihang magpabago ng sitwasyon, magpalit ng kalagayan. Pakinggan niyong muli ang sinasabi sa ating teksto. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Meaning, nasa Diyos ang kontrol ng lahat ng buhay ng tao. Hindi lamang buhay ng tao, kundi lahat ng sitwasyon sa buhay na ito. Maging sa material na kalagayan at pangangailangan ng tao, nasa Diyos ang lahat ng bagay na ito. Ang kayamanan at kahirapan ay hindi aksidente. Ito hindi aksidente lamang, kundi nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Siyang may kalooban
sa lahat ng tao kung siya po'y gawing dukha at kung siya ay gawing mayaman. Ang Diyos ay parang hari sa ating pananaw. Ang isang hari may kapangyarihan na magtaas at magbaba ng isang tao sa posisyon ayon sa kanyang kalooban lamang. Ganon din ang Diyos. Siya ang may karapatan, siya ang may kapangyarihan na magbaba sa posisyon ng isang tao o magtaas sa posisyon nito. Kaya nga, anong sinasabi nito sa atin? Anong tinuturo nito sa atin? Alam nyo, huwag nating ilagay ang tiwala natin sa yaman o sa kakulangan man o sa sitwasyon, kundi sa Diyos natin ilagay ang ating pagtitiwala na siyang nagkakaloob ng lahat. Dapat nating kilalanin ang kanyang kapangyarihang magpalit ng kalagayan. Ikalawa, kilalanin ng Diyos na may kapangyarihang magbaba at magbaba ng mapagmataas. Yun po ikalawa, kilalanin natin ang Diyos na siya ang may kapangyarihang magbaba ng mapagmataas. Basahin natin muli ang ating teksto. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ay nagpaparangal. Nasa kanyang kalooban. So, ang ibig sabihin, ang Diyos ay humaharap sa kapalaluan at nagbibigay ng kababaang loob. Binababa niya ang mga mayayabang. Habang itinataas naman niya ang mga mapagpakumbaba. Ang sabi nga sa James and 1 Peter, God hates the proud, but He gives grace to the humble. Tulad siya ng isang guro para sa ating praktikal na example. Ang guro, kayang ibaba ang ranggo ng isang estudyante na mapagmataas. At itataas naman niya ang isang masipag at mapagpakumbabang estudyante. So anong ibig sabihin nito sa atin? Alam nyo, i-cultivate natin ang kababaang loob sa harapan ng Diyos at maging sa harapan ng kapwa, sapagkat nakikita ito ng Diyos. Alam niya ang ating puso, alam niya ang ating kalagayan. So wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya nga, ating linangin, ating i-cultivate, ating isagawa, i-practice natin ang kababaang loob. Bakit sinabing linangin? Sapagkat literal. Talagang tayo ay mga mapagmataas. Kaya kailangan natin itong i-cultivate sa harap ng Diyos at sa kapwa. So, may kapangyarihang magbaba ang Diyos sa mga mapagmataas. Ikatlo, kilalanin natin ang Diyos na soberano sa buhay ng tao. Pag sinabing soberano, siya ang gobernador, siya ang hari, siya ang presidente, ang may kontrol sa lahat ng bahagi o mismong pagkatao ng tao. Ang Panginoon ang gumagawa nito. Walang nangyayari sa buhay natin, sa buhay mo, sa buhay ko, na nagkataon o sinasabi nating kapalaran. Ang kapalaran, sinasabi natin, hayaan mo, magbabago din ang lahat. Hindi po. Nasa Diyos, nasa kalooban ng Diyos ang pagbabago. Siya lamang ang may akda nito. Maaring ngayon ay sagana ka o maalwan ang buhay mo, maginhawa ka. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Siya ang may huling salita sa lahat ng sitwasyon. Kaya
dito maiwasan natin ang pagyayabang, ang pagmamataas, ang pagiging palalo. Sa sinihan, mayroong direktor na siya nagpapatakbo ng shooting. Ang isang direktor sa pelikula, siya ang nagdidikta ng bawat eksena at siya rin ang nagdesisyon sa kahinatnan. Ano ipinapakita nito sa atin, mga kapatid? Magpasakop tayo lagi sa Diyos at magtiwala sa Kanyang plano. Yung po yung dapat nating ilagay sa ating isipan, sa ating puso, na ang Diyos ay soberano sa buhay natin. Kaya dapat lamang tayong magpasakop dito. Ano man ang maging sitwasyon natin, ano man ang maging kalagayan natin, magpasakop tayo at magtiwala sa Kanyang plano. Kahit hindi mo naunawaan ang kasalukuyang sitwasyon, basta ang ating pagkapit sa Diyos ay ang magpasakop sa Kanyang kalooban at magtiwala sa Kanyang plano. At panghuli, nakita natin, una, kilalanin natin ang Diyos na may kapangyarihang magpalit ng sitwasyon. Ikalawa, kilalanin natin ang Diyos na may kapangyarihang magbaba ng mapagmataas. At ikatlo, kilalanin natin ang Diyos na soberano sa bawat buhay ng tao. Kaya naman, sa panghuli, kilalanin natin ang Diyos ng may pasasalamat. At itong panalangin ni Hana rito, kaya siya nananalangin ay dahil siya ay nagpasalamat. Na paano tayo magpapasalamat sa Diyos? Unang-una, para tayo makapagpasalamat sa Diyos ng tama at buong puso at paniniwala, ay ang kilalanin ang Kanyang kapangyarihan. Ito ang dapat mag-udyok sa atin sa totoong pagsamba sa Diyos. Nakilalanin natin ang Kanyang kapangyarihan na siya ay may kapangyarihan magpalit ng kalagayan, na siya ay may kapangyarihan magbaba sa mapagmataas, na siya ay may kapangyarihang soberanya sa buhay ng tao. Kaya dapat lamang na tayo magpasalamat sa Kanya. Ito ang dapat mag-udyok sa atin sa totoong pagsamba. Minsan ang pagsamba natin ay dahil obligasyon na lamang at kailangan nating magpakita. O di kaya ayaw mong pumalya dahil sayang naman. Anong pinagsasayangan mo? Kilala mo ba ang Kanyang kapangyarihan? Ito ang pasasalamat sa gawa. Malinaw pa kaysa sa mga salita. At saka, pasalamatan siya sa iyong mga salita na punong-puno ng pananampalataya. Para bang isang taong biglang nahaltak ng isang mama dahil masasagi siya ng sasakyan at tiyak na siya mapapahamak. Anong gagawin ng taong nahatak? Agad itong yuyuko sa taong humatak sa kanya at magpapasalamat dahil siya'y kamuntikan ng mapahamak. Kaya anong dapat maging ugali natin sa bawat sitwasyon sa buhay? Marahil nasa problema ka, huwag kang magreklamo kung alam mo ang kapangyarihan ng Diyos. Marahil may sakit ka, huwag kang maawa sa iyong sarili, kundi manalangin sa Diyos na ika'y pagalingin. Marahil nalugi ka, huwag kang manghinayang sapagkat hindi pa tapos ang buhay. Marahil alam ng Diyos, at hindi lang marahil, alam ng Diyos ang plano niya sa iyo. Kaya nga, mga kapatid, ang Diyos ay may ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya ang nagtatakda ng kalagayan ng tao at siya ang karapat-dapat sa buong pagtitiwala at pagsamba sa Kanya. May dahilan
ang ating pagsamba sa Kanya sapagkat kilala natin ang Diyos sa Kanyang kapangyarihan. Kaya ngayong gabi, bilang application natin sa ating buhay, anong dapat nating ipanalangin? Anong dapat nating ipanalangin sa ating sarili at maging sa iglesia, kahilingan natin sa iglesia? Ipanalangin natin sa Diyos na magkaroon tayo una o sa iglesia ng pusong mapagpakumbaba. Hanggat hindi natin nakikilala ang kapangyarihan ng Diyos, nasa Kanya lahat ang posibleng mangyaring magtaas sa atin o magbaba sa atin, magpayaman sa atin at magpadukha sa atin, ay hindi po tama ang ating pananalangin kung walang pagpapakumbaba. Ikalawa, dapat magkaroon tayo ng pagtitiwala sa soberanya ng Diyos sa buhay. Walang nangyayaring aksidente sa atin. Lahat ito ay nakaplano na from eternity past. Ito'y pinagkasunduan na ng tatlong persona sa Trinidad. Kung tawagin yan ay tipan ng katubusan. Magtiwala tayo sa pagkasoberanya ng Diyos. At ikatlo, ipanalangin din natin ang pag-alis ng pag-asa natin sa kayamanan o sa sariling lakas. Kadalasan doon tayo nakatuon. Ano ba ang mga resources natin? Ano ba? Kaya ko ba ito? Sa ating pinag-aralan, kaalaman. At pang-apat na panalangin ay pasasalamat sa lahat ng kalagayan ng buhay. Tayo man ay nasa mababa, tayo man ay nasa maaluan na buhay, o tayo na mataas, dapat tayong magpasalamat sapagkat niloob ng Diyos na marating natin ang lugar na ito. Kung ikay nasa mababa, hindi dahil sa ikaw ay kinakawawa, kundi para sa ikabubuti ng iyong kaluluwa. At pang-apat, panalangin din tayo na magkaroon tayo ng mas malalim na pananampalataya. Mas malalim na pananampalataya. Ang pananampalataya natin batay sa katotohanan ng ating naunawaan at natanggap. At ito, ang katotohanan na natanggap natin na ang Diyos ay may kapangyarihan magpalit ng kalagayan. Ang Diyos ay may kapangyarihan magbaba ng mapagmataas. Ang Diyos ay may kapangyarihan sa buhay natin. Kaya ang Diyos ay may kapangyarihan karapat-dapat sa pasasalamat natin sa buhay. Maraming salamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na muling nagpasigla, nagpalakas ng aming pagtitiwala sa inyo. At higit sa lahat, nagpaparunong at nagbibigay sa amin ng kaalaman kung paano kaming mamuhay ng karapat-dapat sa iyo sa kabanalan. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen.